Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na nakapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kami mapalayat masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mo kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngulit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang tayo pong lahat. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking inululuklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon ng hari ng Siyon, aking ihahayag ang ipinag-uutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Tugon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang naririto sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Tugon. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at makapagbuti sa pamamahala.
Ang Panginoong Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Tugon, Anak ng Diyos, kailanman, sa simula pa, sumilang. Tumayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang Biyernes para sa buwan ng Mayo. At kunin pa rin po natin ang ating pong pagninilay sa narinig nating Ebanghelyo sa pahayag ni San Juan, konteksto ng isang taong nagpapaalam at ganoon din naman kung ano ang mga bilin ng isang taong aalis. Diba, kumbaga sa karanasan natin, kapag aalis ang isang magulang, lalo na kung mag-a-abroad, yung mga anak, pagbibilinan kung ano ang dapat gawin. Kasi dito, sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad, ang bilin niya, huwag kayong mabalisa. Kasi kung babalikan natin itong Ebanghelyong ito ni San Juan, ay kumbaga ito yung mga huling sandali na kasama nila si Jesus. Bago pa man siya magpakasakit, mamatay at muling mabuhay, at bago din yung kanyang paglisan, yung ascension, yung pag-akyat niya sa langit. So, kumbaga habang pinapaliwanag ito ni Jesus, nakita niya yung lungkot doon at yung damdamin ng kanyang mga alagad, kung kaya't nasabi niya na huwag kayong mabalisa. Sabihin niyo nga po, huwag mabalisa. Dahil mahalaga ang kanyang pag-alis. Ang sabi niya, aalis siya para ipaghanda tayo ng matitirhan doon sa langit. At sa langit, maraming silid. Aalis para ipaghanda tayo ng silid. Malinaw ba? Naririnig ba na ipaghahanda tayo ng silid? Okay ba? At pag sabi niya, paghanda na ang silid para sa atin, babalik siya para kunin tayo. Narinig ba? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, baka kunin ka na ni Lord. Yan. Yan yung Yan yung reaksyon na hindi ko maintindihan.
Ayaw niyong kunin kayo ni Lord. Sabi nga, di ba, kung hindi mo man nakikita, wow, ang daming silid, may tag-iisa kaming silid. Hindi na kami magtatabi-tabi, hindi na sa isang maliit na kwarto, kundi may kanya-kanyang silid. Bakit ganyan ang mga mukha natin kapag sinabing kukunin na tayo ni Lord? Babalik na siya, kukunin na tayo. May mga nauna na sa atin na kinuha na. Ibig sabihin, tapos na handa na yung silid nila doon sa langit. So, bakit nga ganyan ang reaksyon natin sa tuwing sinasabi na babalik na ang Diyos? So, ayaw natin bumalik ang Diyos. Yan. Tingnan natin, no? Bakit ayaw natin? Kasi ang sabi ni Kristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. So, sa tatlong ito, no? Ito ang paraan para tayo makarating sa langit. Kasi ngayon, para bang, isipin nyo lang na abalang-abala ngayon si Kristo doon sa pag-aayos ng silid na aakma sa bawat isa sa atin. Favorite color mo, favorite design mo, kung ano man yan. No? Tingnan natin sa ganong pananaw. Yung iba na una na, ikaw hindi pa kasi tapos. Either, yun nga lang, sabi, paghandaan mo ang pagdating ng Panginoon. So, tatanungin natin, tama ba yung daan na tinatahak mo o tinatahak natin kung ano yung daan na tinahak ni Jesus? Baka dyan pa lang, alam natin, hindi. So, Lord, wag muna. Tayo ba ay namumuhay sa tamang katotohanan na itinuro ni Kristo o may iba tayong katotohanang pinaniniwalaan? Iba nga sa atin, no? Pawala na ang katinoan ng isip. Pangatlo, yung buhay ba natin, no? Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Yung buhay ba natin naaakma sa mga yung sinasabing buhay na nararapat para sa atin? Mahirap po yung magre-resist tayo at wag Lord, wag ngayon Lord, wag ngayon. Imbis na naghahanda tayo, imbis na tinitingnan natin kung anong uri ng pamumuhay ang ginagawa natin sa araw-araw. At yung ma-excite tayo na sana ako naman, Lord, ako na next, Lord. Kasi confident tayo na dito, yung sinasabi nga, yung daan, katotohanan at ang buhay, okay na tayo. Yung confidence natin, nasaan ba? Baka kasi i-surprise tayo. Di ba, no? Minsan, yung mga nag-a-abroad, gusto nila i-surprise yung kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang pagdating. Pero sino ba ang masusurprise? Si Kristo o tayo na hindi handa? Lagi na kayong mag-makeup araw-araw, ha? Para at least pag dumating siya, maganda itsura. Hindi yung pagdating niya, nakasimangot, no? Namatay sa problema, no? Na-stroke sa kakaproblema, mahirap yan. Pero maganda yung sinasabi, pagdating niya, maaliwalas yung mukha, no? Natatanggapin si Kristo. Ayusin na, bawat araw, ayusin na. Kailan nyo aayusin? Kailan natin ito aayusin? Kapag gumagano na yung sa lifeline natin, no? Ngayon kayo hirit. Parang last minute hirit na. 1 hour lang. Sandali, 1 hour na lang. Ang haba na ibinigay sa atin. Ang haba-haba na. So muli, tama ba yung daan na tinatahak natin? Namumuhay ba tayo sa katotohanang itinuturo ni Kristo? At yung buhay na ibinigay ni Kristo sa atin, pinahahalagahan ba natin
At itong buhay na ito, alam ba natin at kinikilala natin talagang dahil kay Kristo. Amen? Manalangin tayo ng may buong pagtitiwala sa ating Ama na sa pamamagitan ni Jesus ay naghanda ng lugar sa langit para sa atin. Ang ating itutugon, Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang simbahan naway akayin ang mga mananampalataya sa tamang daan patungo sa kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naglilingkod sa pamahalaan naway maging mga buhay at mabisang kasangkapan sa pagbabago ng ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga naliligalig dahil sa mga alalahanin tungkol sa pananalapi at mga material na bagay naway, mga tagpo ng kanlungan sa mapagpalang pangangalaga ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Sa kahinaan ng ating mga katawan at kaluluwa, naway higit pa tayong umasa sa Diyos na nagnanais na pagkalooban tayo ng lubos at mananatiling kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Ang mga namayapay naway makalaya sa mga ligalig ng mundong ito at magtamasa ng walang hanggang kapanatagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, akayin mo kami patungo sa iyong kaharian. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan, mga kaluluwa, at ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulan. Kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon pong buwan ng Mayo ay buwan ng pag-aalay ng bulaklak para sa mahal na Birhen. At simula po ngayon, tayo ay mag-aalay ng bulaklak sa araw-araw na pagkatapos po ng ating misa. So mayroon pong bulaklak na binigay sa inyo, pwede rin namang kayo mismo magdala ng bulaklak. No? Pwede sa pagita, baka may mga halaman kayo, no, na po pwede ninyong kunin yung bulaklak at ialay sa mahal na Birhen. Diyan po ay pasasalamat natin sa mahal na Birhen at ganun din naman kung dati, no, pasasalamat sa masaganang ani. At ang buwan ng Mayo ay buwan din ng tagsibol ng bulaklak. Kung kaya't
ito ay iniaalay natin sa mahal na Birhen. So pwede kayong magdala sa mga susunod na araw ng bulaklak. Kung wala naman, meron naman pong bulaklak dito. Sumainyo ang Panginoon. Iyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.